Si Tiamat ay ang sinaunang diyosa sa mitolohiyang Mesopotamian na kumakatawan sa kaguluhan at sa hindi napipigilang kapangyarihan ng maalat na dagat. Siya ay lumilitaw sa epikong Babilonyanong Enuma Elish bilang ina ng isang buong henerasyon ng mga halimaw na nilalabag ang kaayusan ng sanlibutan. Dahil sa kanyang napakalaki at naglalakihang anyo na madalas inilalarawan bilang dambuhalang dragon na may maraming ulo, si Tiamat ay kumakatawan sa malikhaing kapangyarihan at mapanirang potensyal ng dagat na siyang naging simbolo ng sinaunang kaguluhan. Si Tiamat ay kabiyak ng isa pang sinaunang Diyos na nagngangalang Abzu at magkasama nilang kinakatawan ang sinauna at magkakambal na puwersa ng maalat at matamis na tubig sa mitolohiyang Mesopotamian. Si Tiamat na nauugnay sa dagat at maalat na tubig ay isang malikhaing puwersa ng kaguluhan, habang ang Diyos ng matamis na tubig sa ilalim ng lupa na si Abzu ay sumasagisag naman sa pagiging kalmado at potensyal ng paglikha. Ang magkabiyak ay nagsisilbing metapora para sa tunggalian sa pagitan ng kaayusan at kaguluhan. Sa unang epiko ng paglikha ng Babilonya, ang dalawa ay nasa isang sinaunang estado ng pagkakaisa, kung saan ang kanilang mga tubig ay nagsanib upang likhain ang mga unang Diyos na naging mga ninuno ng mga Diyos ng Mesopotamia. Ngunit nang magsimulang kumilos ng marahas ang mga batang Diyos, ginugulo nila ang katahimikang dating tinatamasa ni Tiamat at Abzu. Dahil dito, nagpasya si Abzu na patigilin ang ingay sa pamamagitan ng paglipol sa mga batang Diyos. Dinala siya ng desisyong ito sa isang tunggalian laban sa mga batang Diyos, na kalaunan ay humantong sa kanyang kamatayan. Labis na nalungkot at nagalit si Tiamat sa pagkamatay ng kanyang kabiyak. Kaya siya ay naging tagapaghiganti, determinadong ibalik ang kapayapaan na umiral bago ang paghihimagsik ng mga batang Diyos. Nagluwal siya ng napakaraming halimaw at nagsimula ng digmaan laban sa mga bagong Diyos, na nagbago ng kanyang sarili mula sa pagiging isang mapagbigay buhay na ina tungo sa isang makapangyarihang puwersa ng pagkawasak. Ang labanan sa pagitan ni Tiamat at ng mga Diyos ay isa sa pinakamalaking sagupaan sa mitolohiyang Mesopotamian, na sumisimbolo sa matinding labanan sa pagitan ng kaguluhan at kaayusan. Lumilitaw si Tiamat sa kanyang pinakanakakatakot na anyo, isang napakalaking dragon, handang wasakin ang sinumang mangahas na guluhin ang katahimikan ng sinaunang tubig. Sa panahon ng krisis na ito, lumapit ang mga Diyos sa bata at ambisyosong Diyos na si Marduk upang harapin si Tiamat at ibalik ang kaayusan sa sanlibutan. Gamit ang makapangyarihang sandata, nakipaglaban si Marduk kay Tiamat sa isang epikong sagupaan, kung saan ginamit niya ang kanyang talino at lakas upang talunin ang Diyosang dragon. Sa mahalagang sandali, binihag ni Marduk si Tiamat gamit ang isang lambat. At gamit ang kanyang banal na pana ay tinalo niya ang sinaunang Diyosa habang ito ay nasa kanyang anyong halimaw. Hinati niya ang katawan ni Tiamat sa dalawang bahagi, kung saan mula sa isang bahagi ay nilikha ang kalangitan at ang Milky Way, habang mula sa kabilang bahagi ay hinubog naman ang kalupaan. Kaya't muling naisaayos ang buong sanlibutan mula sa katawan ni Tiamat. Ang nagkawatak-watak na katawan ni Tiamat na naging mga elemento ng pisikal na mundo ay sumisimbolo sa pagsupil sa kaguluhan upang magkaroon ng isang maayos at matatag na paglikha. Hindi lamang ipinaliliwanag ng mito ni Tiamat at Marduk ang pinagmulan ng mundo, kundi inilalahad din nito ang batayan ng autoridad ng mga Diyos bilang simbolo ng pangangailangang kontrolin ang mga puwersa ng kaguluhan upang yumabong ang sibilisasyon. Ang tagumpay ni Marduk ay sumasalamin sa tagumpay ng kaayusan at pagtatatag ng panibagong herarkiya, kung saan lumitaw ang batang Diyos bilang ganap na pinuno ng kalipunan ng mga Diyos. Ang kwentong ito, kung saan napapalitan ng mga bagong Diyos ang mga naunang henerasyon, ay naging inspirasyon ng iba pang katulad na salaysay, tulad ng Titanomachy, ang dakilang digmaan sa mitolohiyang Griego, kung saan nagapi ng mga Diyos ng Olympus ang makapangyarihang mga Titan. Si Tiamat ay isang masalimuot na tauhan
sa relihiyon at ritual ng Babylonia, sapagkat nauugnay siya sa parehong malikhaing kapangyarihan at mapanirang kaguluhan. Bagaman madalas niyang ginagampanan ang papel ng kalaban sa mga mito, hindi siya itinuring na purong masamang puwersa lamang. Kinakatawan ni Tiamat ang hindi mapasupil na lawak ng karagatan at ang mga likas na puwersang nauna pa sa pag-iral ng mga Diyos. Ang paggalang sa kapangyarihan ni Tiamat ay bahagi ng sistemang paniniwala ng Mesopotamia na itinuring ang dagat bilang simbolo ng kasaganaan at panganib. Sa pagdiriwang ng Akitu, ang pista ng bagong taon ng Babylonia, muling isinasalaysay ang mito ng paglikha ni Tiamat at Marduk bilang bahagi ng relihiyosong seremonya upang pagtibayin ang pagiging lehitimo ng pamumuno ni Marduk at ng umiiral na kaayusan. Madalas ding lumilitaw si Tiamat sa kulturang popular bilang simbolo ng kapangyarihan, kaguluhan at hiwaga na kumakatawan sa klasikong anyo ng sinauna at kamangha-manghang dragon. Ginagamit ang kanyang imahe sa maraming konteksto, lalo na sa mga laro, aklat at mga palabas na animasyon. Ang pinakasikat niyang representasyon ay matatagpuan sa animasyong Dungeons and Dragons, kung saan lumilitaw si Tiamat bilang isang dragon na may 5 ulo, bawat isa ay may natatanging kulay at kakayahan. Sa seryeng ito, si Tiamat ay isang kinatatakutang nilalang, isa sa iilang tunay na banta kahit pa sa pangunahing kontrabidang si Avenger. Ang kanyang presensya ay pumupukaw ng respeto at sumisimbolo sa isang kapangyarihang hindi maaaring kontrolin o baliwalain, na lalo pang nagpapatibay sa kanyang imahe bilang isang maalamat at primordial na puwersa.